beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog. Dahil sa hotdog, naluloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So yon, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng Mama Sam ninyo. So syempre happy weekend sa atin lahat. Ito ang kauna-unahang weekend ng unang buwan sa taon na to, di ba? So kaya bongga. So sa taon na to, ito yung first na weekend natin. Kaya kaninang ginawa namin ni No ay nanood kami ng sine, namasyal kami, kumain kami sa labas, kumain kami sa McDonald's, o di ba? Para ma-feel naman natin na yung saya. Kasi syempre, ilang araw tayo nagtrabaho. So, ngayon ay pahinga na naman. So, bukas meron ako appointment mula sa isang naging kandidata ng Miss Universe Philippines. Kaya excited ako dahil nandito siya sa Bangkok at magkikita kami bukas. So, diba? At syempre, masaya yan for sure. O, diba? Anyway, so marami tayo ngayong pagchichikahan na talaga naman bonggang-bongga na magtataas ang kilay ninyo. Pero syempre, bago tayo pumunta doon sa chika natin, gusto ko muna kayong kamustahin na sana lahat kayo ay okay na okay at sana lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. Maraming salamat guys sa pag-suporta ninyo syempre dito sa Mama Sam na lagi kayong tumututok araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat. Saka syempre shoutout sa inyong lahat. At saka syempre ang aking nagmamaganda na kaibigan na si Christine Ann Perez. So ingat ka dyan lagi. So alam mo naman yun, lagi siyang maganda, lagi siyang Diyosa, lagi siyang mukhang binibini, ganon. Anyway, so eto na, marami tayong chika ngayon na talaga naman, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, wag na nating patagalin. Para sa unang chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa bagong format ng Miss Global 2023? At tingin mo, Mama Sam, ang ating pambato na si Pearl Hong ay makarating kaya sa dulo ng competition? At makuha niya kaya ang back-to-back para dito sa competition ng Miss Global 2023. Gusto ko yan. Una, doon muna tayo sa format. Ang format nila ay top 20, top 13, top 5, then winner. So, grabe yung road, no? Medyo mahirap-hirap to. Top 20, tapos biglang top 13, tapos biglang top 5. Sa top 13, okay pa eh. Parang feeling ko pag pumasok si Philippines sa top 20, kaya pa ng top 13. And then yung top 5, ayun na. So sana makarating siya hanggang top 5. Kasi sa top 5 kasi, syempre, malaki yung chance niya kapag nakarating siya sa top 5 para makuha yung back-to-back win. No? Di ba? Sana wag siya mag-stop na hanggang top 13 lang. I wish na makalusot siya hanggang top 5. Dahil sa top 5, pag nakalusot siya doon, so malaki yung chance niya for the back-to-back. But ako tingin ko naman kay Pearl Hong, ano siya eh, well-prepared naman para sa competition. And then nakikita ko naman na talaga yung determination niya nandoon. Pero guys, paalala lang ha, ang back-to-back ay hindi biro yan. Napakamahirap na posisyon makuha talaga ang back-to-back win. Lalo na kung ang kandidata mo ay malaki yung expectation. So medyo mahirap talaga. Ako, para sa akin, don't expect too much. I think ipag-pray natin siya at supportahan. Ayun yung importante. So I wish na sana makapasok siya sa semifinals para makarating siya doon sa chance talaga na makuha niya yung back-to-back. So I wish all the best for her. Pero hindi ako nag-expect na magba-back-to-back siya kasi tulad nga ng sinabi ko, mahirap. Iba yung ipinakita ni Shane Tormes noong nakaraang taon at iba syempre yung ipinapakita ngayon ni Pearl Hong, di ba? So yon. So I wish na mapantayan nga kung ano yung ginawa ni Shane noon nakaraang taon, and good luck, di ba? So yon. Nakakaloka kasi yung back-to-back na yan. Medyo mahirap talaga yan. Kahit ako hindi ko sigurado kasi syempre
Iba kasi kapag back-to-back talaga. So, good luck na lang. Ganon. And then, para sa sumunod na chika, Mama Sam, anong masasabi mo? Pinakamalakas daw talaga na inilaban ng Thailand sa Miss Universe ngayong dekada ay itong si Antonia Forsyth at saka si Amanda Obdam. Anong chika mo dito, Mama Sam? In fairness naman, si Amanda Obdam, surprising din. Yung tipong parang tahimik lang tapos biglang nakalusot sa dulo ng biglang nakalusot sa semifinal. So, talagang maloloka ka kung iisipin mo. And then, ganun din si Antonia Forsyth. Medyo mataas yung expectation, pero nakarating naman siya hanggang sa dulo ng laban. Congratulations. Kung ito yung sinasabi nila na pinakamagaling nilang kandidata, congratulations, di ba? Kasi para sa akin, marami pa naman ding magagaling na kandidata nila na talagang nakatungtong din naman sa dulo ng competition. Andiyan dyan, syempre si Maria Poncelor, di ba? Isa yun sa mga talagang magaling din yung laban sa Miss Universe. Andiyan dyan din syempre si Namtam, si Chalita Swansane, na nakita naman natin yung performance niya sa Miss Universe noong 2016. Andiyan dyan din si Pawin Sudadurin na alam mo yon na magaling din naman yung atake niya. Kumbaga parang ang akin ay hindi lang naman si Antonia at saka si Amanda yung masasabi natin na magaling na kandidata. Kumbaga halos lahat naman ng pinapadala nila. Kaya lang kasi swertihan din lang talaga kung makakapasok sila sa semifinals. Pero parang feeling ko naman nagawa naman nila yung best nila. And then, congratulations sa Thailand. Kasi medyo malayo-layo yung narating nila. Umabot sila ng first runner-up. So, hindi biro yun. Matagal-tagal na rin naman sila lumalaban ng Miss Universe na nakakalusot sila hanggang top 5. Pero hanggang top 5 na lang, hindi sila nakakatungtong ng first runner-up. So, at least this time, di ba? Nakarating na sila ng first runner-up. So, good luck. Sana lang talaga makapagpadala sila ng the best na candidates na makakasungkit ng corona. I think darating sila sa puntong ganon. Take your time, di ba? So, I think one of this time talaga mananalo na sila. Lalo na ang honor ay Thai. Imposible naman na hindi maibigay sa kanila ang corona ng Miss Universe. So, feeling ko nga, bago manalo ang Pilipinas, mananalo muna ang Thailand, di ba? But, nakakaloka yan pag naunahan sila ng Pilipinas uling manalo dito sa Miss Universe. So, tignan natin sa susunod na taon kung saan makakarating ang pambato ng Thailand dito sa Miss Universe at tignan din natin kung saan makakarating ang pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. Kasi yung Miss Universe na yung taon na to, kahit di kalibre na yung pambato natin ay parang feeling ko hindi nila pinarating hanggang sa dulo ng competition kasi baka malagpasan yung pambato nila. Ayun yung nakikita ko. So, but sabi ko nga, let's see again sa next year kung ano ang makikita natin sa Miss Universe. Diba? So, yan. Lalo na kapag ang pinadala natin dyan ay talaga namang isang di kalibring kandidata. Oh my God! Nakakaloka na. Diba? So, ibig sabihin sinasadya na talaga yon. But for now, tahimik na muna tayo. So, tingnan muna natin kung sino ang ipapadala nila at sino ang ipapadala ng Pilipinas. Huwag tayo masyado magtiwala. Kumbaga, parang laban lang at maniwala tayo sa kakayahan. Kasi alam naman natin na iba din ang Philippines talaga pag nagkukumpit na sa Miss Universe. Diba? And then, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Miss Mexico na si Maria Malo na naging first runner-up noong 2019 sa Miss Grand International, lalaban daw ng Miss Universe Mexico. Ang masasabi ko ay bongga. Kung mananalo siya, edi good for her. So, tignan natin kung saan ba makakarating yung compete niya. So, dapat lang talaga well-prepared siya at syempre, ibang pageant to, Miss Universe to. Kung sa Miss Grand ay nag-first runner-up siya, pero hindi ibig sabihin no, na siya na ang magiging next Miss Universe Mexico. But, tignan natin, magandang eksena yan. Kung siya ang ipapadala ng Mexico sa Miss Universe, di ba? Kasi parang feeling ko, labanan ng first runner-up. Charot! So, yun. So, congratulations ngayon pa lang and I wish all the best para dito kay Maria Malo ng Mexico na magkukumpit nga daw sa Miss
Miss Universe Mexico. So maganda naman siya para sa akin. Yung mata niya talagang ang talim, di ba? But sabi ko nga, hindi lang naman niya sa ganda, kailangan din talaga may advocacy ka, tapos meron kang ginagawa talaga na incredible para makita ng organization na isa ka sa mga the best. Kung hindi, may El Tocuyo kayo ulit. Charot! So, yan. So, good luck ngayon pa lang. So, laban lang. And then, para naman sa sumunod na chika, isa na naman pambato na hihintayin natin para sa susunod na pageant. At ito nga ay wala nang iba kundi si Alejandra Diaz, na lalaban naman sa Miss World, na dating Miss Globe 2019. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? So, from Globe to Miss World, oh, di ba? So, yon. So, ang masasabi ko, syempre, iba pa rin talaga yung experience nila sa Miss Globe. And then, iba naman yung experience dito sa Miss World. So, sa Miss World, alam natin, more on charity, na more on ganap. So, dapat prepared siya doon. So, para, alam mo yun, makarating siya sa dulo ng competition. Kasi, syempre, hindi din naman biro to. At, alam natin na malaking pageant ang Miss World. At, yung ganda, kasi napaka-importante, kailangan talaga may beauty ka din dito sa Miss World para makuha mo yung Miss World crown eh. Nakita naman natin yung pinambato nila nung nakaraan, di ba? Talagang Diyosahan yung dating at iba ang kalibre. So, para sa akin, hindi ako masyadong magugulat kung hindi siya makakarating sa dulo ng competition. But, umaasa ako na sana makapag-compete siya ng maayos at mapaghandaan niya to ng maayos para makarating siya sa dulo ng competition ng Miss World. Kasi ang Miss World kasi talagang isa yan sa mga matindi ang labanan. And then, ngayon pa lang, masasabi ko na sana talaga handang-handa siya para sa laban niya dito sa Miss World kasi hindi talaga to biro. So, sa ngayon, malaki yung opportunity niya uli na ma-present ang kanyang bansa na Mexico dito sa Miss World at sana magamit niya yung kanyang platform, yung advocacy niya para idala niya ang Mexico sa dulo ng competition. Kilala din natin ang Mexico na isa din sa mga matitindi talaga pagdating dito sa Miss World. Kasi di ba nandiyan nga si Andrea Mesa na nag-first runner-up noon sa Miss World. So baka mapantayan niya yon, di ba? So sana, let's see, malalaman natin yan sa mga susunod na araw kung ano ang ipapakita niyang eksena dito sa Miss World 2024. So, inugat na yung Miss World. Yung Reyna dyan, 2021, 2022, 2023. So, mag-aapat na, magtatatlong taon na, di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo kay Mr. Nawat na napapabalita na binitawan nga daw ang Brazil na may hawak ng franchise ng Miss Grand Brazil at lumipat sa iba na mas mapera. Charot. At saka, anong masasabi mo sa balita na hindi daw nila bibigyan ng sash ang Philippines dito sa Miss Grand? Ang masasabi ko dyan, tulad nga ng sinabi ko kanina doon sa vlog ko, medyo nakakaloka kung iisipin mo. Dito sa sa Brazil, ang masasabi ko dyan, naiintindihan ko yung sa kabilang banda kung bakit siya naghahanap ng franchise na, alam mo yun, na mas kayang suportahan yung franchise fee ng Miss Brazil. Kumbaga parang, syempre napaka-importante pa rin talaga na yung business side nila ay maayos ang relationship nila sa about financial. Kung ano man yung business niya dyan, ay business niya yon. Dito naman sa Pilipinas, na napapabalita na hindi daw niya bibigyan ng sash para ang Philippines sa 2024. So, medyo nakakalungkot kung iisipin mo, but sa kabilang banda, kung totoo man to, di ba? Kasi hindi pa natin alam kung confirm ba to o hindi. Kung totoo man to, una, nakakalungkot. Pangalawa, talaga ba? So, yon. Sana maisip niya ang Philippines ay isa sa mga sash factor. So, isa sa mga, yung nagsisimula pa lang siya, isa to sa mga naging sandata niya para sa laban niya. Ang Pilipinas, ang unang-unang bansa na sumuporta talaga sa Miss Grand International. So, may mga hindi pagkakaintindihan na nakakaloka kung iisipin mo. Minsan darating ka na sa punto na we need break talaga. So parang kailangan munang magpahinga, wag na munang magpadala dito. So ako ang masasabi ko lang,
sana wag nilang makalimutan na ang Pilipinas ay isa sa mga napakinabangan ng kahit sinong pageant, mga international pageant, na ang Pilipinas ang isa sa mga bumuhay at para makilala ang pageant nila. And then, sana wag din nilang makalimutan na walang Philippines, wala ang pageant ninyo. Di ba? So, yun. So, totoo yun. So, medyo nakakalungkot yung mga balitang ganito na hindi natin alam totoo ba o hindi. Pero kasi sa totoo lang, minsan, parang oo ka na lang eh. Parang okay na rin. Parang okay ka na rin eh. Kasi sa mga nangyayari. But, sa kabilang banda, gusto ko din sabihin na ang mga pageant, kapag wala ang Philippines, parang hindi masaya ang pageant ninyo. Ayun lang ang masasabi ko. And good luck sa Miss Grand. And then, good luck din sa atin. Sana hindi to maka-apekto sa mga susunod nating laban sa ibang international pageant. Ayun lang naman yung concern ko. Pero kung gusto nilang tanggalan ng sash ang Philippines dito sa Miss Grand, wala naman tayong magagawa. Desisyon nila yon, di ba? Bahala sila sa buhay nila, charot. So, hindi. Naloloka lang kasi ako. So, hindi ko pa naman confirm to, yung sitwasyon na to. But, sige lang, laban lang. Marami pa namang pageant. Hindi lang naman ng Miss Grand. Kumbaga, parang go, go, go. 555, di ba? So, yon. So, ewan ko, bahala sila sa buhay nila. Ay, nako. So sad. Charot. I'm very sad. Ganon. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pagsasama ni Pia Wurtzbach at saka ni Catriona Gray para sa kanilang activity para sa i-promote ang Love Yourself? Ito nga yung HIV awareness, di ba? So, ako, para sa akin, maganda kasi nagagamit nila yung boses nila para sa kanilang advocacy at nakikita naman natin na nagsanib-puwersa na ang dalawang Miss Universe natin. So, dito napapatunayan natin na walang alitan na nagaganap sa kanila kasi di ba isa dito sa mga iniintriga ng bonggang-bongga na medyo may issue daw, may ganitong eksena daw, but at least ngayon nakikita natin na masayang magkasama si Pia Wurtzbach at saka si Catriona Gray para sa isang advocacy, para sa isang panawagan, para sa isang suporta na ibinibigay nila dito sa Love Yourself, di ba? So, ako para sa akin maganda ang nakikita natin sa dalawang beauty queen na to na talaga naman masasabi ko parehas ko silang paborito. Charot! So, yun. So, gusto ko siya. Gusto ko sila. Yung nakikita kong ganyan na masaya sila, na dapat ganyan tularan ng mga ibang beauty queen na after ninyo maging reigning or after ninyo magpasa ng corona, sana nakikita pa rin natin yung mga advocacy na ginagawa ninyo katulad ni Pia Wurtzbach at saka ni Catriona Gray. So, di ba? Mabuhay ang ating Miss Universe. Hindi katulad ng iba dyan, wala namang ginagawa. Charot! So, yan. At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa pambato natin sa Miss Supranational na wala nang iba kundi si Atlea Ambrosio na ilalaban nga natin sa susunod na Supranational. Tingin mo, Mama Sam, malakas kaya ang laban ni the Philippines dito sa Supranational? Si Atlea, siya yung nanalong Miss Philippines, di ba? So, ako para sa akin, kung siya yung ilalaban ng Supranational para tayo nakakuha ng bagong Mucha Datol, di ba? So, siya yung mukhang version ni Mucha Datol na ang ganda-ganda, morena beauty, Filipina beauty, makikita mo yung real beauty talaga ng Pilipinas sa kanya. And then, parang feeling ko, yung mga ganitong beauty, talagang mapapansin, lalo na pagdating sa international pageant. Sana lang talaga well-prepared siya para sa kanyang laban sa Supranational. And kung siya yung ilalaban natin, ang bongga. So, gusto ko, natutuwa ako, kasi kita mo talaga yung real beauty niya, yung alam mo yung Filipina beauty talaga yung ipinapackage niya dito. And then, ayun, sana makagawa siya ng magandang advocacy at mapagandaan niya ng bonggang-bongga ang Supranational. Kung saan man siya lalaban, dapat prepared siya. Para, alam mo yon,
makaariba siya ng bonggang-bongga sa Miss Supranational. So, sana mapag-aralan ng maigi kung anong transformation ang gagawin sa kanya at makita natin yun sa laban niya sa darating na Supranational. Mabuhay siya. Ang ganda-ganda niya, promise. So, kahit ako, natutuwa ako sa kanya ng bonggang-bongga. Diba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, tingin ba ninyo ang ating magiging pambato sa Supranational ay si Atlea Rocio? At tingin ninyo, malakas ba ang laban niya sa Miss Supranational? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon. So, guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na ibinibigay ninyo sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.